Natural na mapula ang labi niya at mukhang malambot pa iyon kaya nag-iwas ng tingin si Stanley sa labi niya. Akala ko kasi yun ang sinabi mo eh. Linawin mo kasi. Hiyang-hiyang sambit na lang niya. Nakakahiya dahil kung ano-ano pang mga nasabi niya. Naghahalikan na pala tayo. Patry nga. Sinapo niya ng kanyang palad ang gwapo mukha nito nang akmang hahalikan siya nito. Kaya naman ang palad niya ang nahalikan nito. Bastos ka talagang walang hiya ka. Sambit niya bago niya ito tinalikuran dahil pulang-pula ang kanyang mga pisngi. Gusto siyang halikan ni Stanley? Puwisit, kinikilig siya kahit galit pa rin siya dito. Napatawa na lang sa Stanley habang sinusundan siya ng tingin. Hoy babae madaldal, nandito sa kabilang kotse ko. Pinigilang mabuwisit ni Eunice sa sinabi ni Stanley sa kanya. Napabungis-gis naman sa manang ising at isang hardinero. Tila kinikilig pa nga mga ito sa kanilang pagbabangayan ni Stanley. Napataas ang kilay ni Eunice nang pagbuksan siya ng pintuan ng kotse ni Stanley. Totoo ba? May pagka-gentleman ba talaga ito kahit 1%? Tudo siyang gentleman ang buwisit na lalaking ito dahil napangisi ito sa pagtaas ng kanyang kilay. Why are you looking at me like that? Ngayon ka lang ba pinagbuksan ng pinto ng kasing gwapo ko? Mapang-asar nitong tanong sa kanya. Sinasabi na nga ba niya, hindi siya dapat natutuwa agad sa magandang asal na ipinapakita nito sa kanya. Hindi no? Nagdududa lang ako dahil may pabukas-bukas ka pa ng pintuan para sa akin. May mga kamay naman ako para gawin yan. Sinadya niyang banggiin ang dibdib nito bago siya pumasok sa loob ng kotse nito. Narinig niyang natawa ito sa katarayan niya kaya lalo siyang nainis. Ang sungit ah. Papaluin sana ni Stanley ang puwet niya ngunit napigilan nito ang sarili nang tingnan niya muna ito ng masama bago siya tuluyang sumakay sa kotse nito. Hindi niya napansin ang binabalak nitong pagpalo sana sa puwet niya dahil hindi nito natuloy iyon. Napakapilyo talaga. Ikinabit na ni Eunice ang kanyang seatbelt pagkatapos isarado ni Stanley ang pintuan ng kotse nito para sa kanya at umikot ito sa kabilang pinto para sumakay sa driver's seat. Nakakunot ang noo niya nang mapatingin ito sa kanya. Ang laki ng galit mo sa akin. Ikaw nang ang pautangin ko eh. Sabi nito habang inaayos ang sariling buhok at nakaharap ito sa maliit na salamin ng kotse nito. Masyadong maselan sa style ng buhok. Hilangin lang ng konti, inaayos na agad. Talagang magagalit ako sa'yo. Dapat nga hindi mo na ako pautangin eh. Dapat nga, responsibilidad mo talagang ibalik ako sa isla dahil ikaw naman ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Tapos, ikaw pa nagpapauwi sa akin, di ba? Kaya nga, uuwi na lang ako para maputol na itong ugnayan natin sa isa't isa. At nang makabalik na ako sa bahay ko, mas gugustuhin ko pang mamuhay mag-isa sa bahay ko kaysa makasamang isang bastos na kagaya mo. Napapaikot pa sa ere ang kanyang mga mata habang sinasabi ang saloobin niya kay Stanley. Ngunit ngumiti lang ang walang hiya at nagsimula ng magmaneho. Wala nang libre ngayon, miss. Kailangan mong pagtrabahuhan ng pamasahe mo. Ano ka, chicks, para ilibre ko? Halatang iniinis talaga siya ni Stanley dahil napapatingin ito sa gawin niya para makitang muli ang nakakaaliw niyang ekspresyon. Sisingalan niya sana ito ngunit may tumawag sa cellphone nito kaya sinagot agad nito ang caller. Sa tingin niya, si Mrs. Scott ang kausap nito. Yeah, I'm with her. Relax mom, hindi ko siya ihahatid. Yeah, okay. Sagot ni Stanley sa kausap nito. Buisit ka, ganun pala ha. Kung maganda ako, ililibre mo na lang ako. Pero dahil hindi ako chicks kaya kailangan ko pang pagtrabahuan pamasahe ko. Napakasama mo. Samantalang dati gandang-ganda ka nga sa akin. Buisit ka. Pabulong-bulong niya dahil may kausap naman ito sa kabilang linya. Okay, bye mom. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Wala. Irritable niyang sagot at ayaw na niyang kausapin pa ito. Paano naman ako nagandahan sa'yo noon? Alam ko na. Sabi kasi ng daddy ko, ikaw lang daw ang tao doon sa isla. So, it really explained everything. Walang ibang babae doon kaya wala siguro akong choice kundi magandahan sa'yo. Tumawa pa ang ko at halatang nag-e-enjoy sa pang-aasar sa kanya. Wisit ka? Ibalik mo na nga ako sa mansyon. Hindi ko matatagal ang makasama isang bastos at mayabang na lalaking kagaya mo. Biro lang. Masyado ka kasing masungit at mataray. Napalunok siya ng pisilin nito ang isang pisngi niya. Pakiramdam niya ay may halong paglalambing ang pagkakakurot nito sa pisngi niya. Ba't may pakurot-kurot pa ito ngayon sa pisngi niya? Close ba sila? Ha? Nakakainis. Huwag mo nga akong makurot-kurot ng ganyan.
Tinapik niya isang kamay nito na nakakurot pa rin sa pisngi niya, habang isang kamay lang nito nakahawak sa manibela. Sungit dito. Pasalamat ka nga't nahahawakan ka ng mga daliri ko. Alam mo ba magpapatayan ng mga babae para lang... Buisit! Huwag mo akong ibilang sa mga babaeng patay na patay sa'yo. Dahil hindi ako magkakagusto sa isang katulad mo. Really? Bakit dun sa video na ipinanood sa akin ni Dad, todo yakap ka sa akin sa stage? Parang in love na in love ka nga sa akin eh. Napahintutuloy siya sa pagsasalita dahil binara na agad siya nito. Bigla niya tuloy naalala ang sinasabi nitong senaryo. Yun marahil ang oras na tinanong siya ni Pogi kung pwede daw ba siyang maging nobya nito sa harap ng maraming tao. Parang may bumara tuloy sa kanyang lalamunan nang maalala na naman niya si Pogi. Hindi ikaw yun. Si Pogi yun. Hindi siya katulad mo. Malayong-malayo ang ugali niya sa'yo. Nag-iwan siya ng tingin kay Stanley dahil baka makita pa nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Binaling na lang niya sa bintana ng kotse nito ang kanyang paningin. Ako rin naman yun. Napalunok siya sa sinabi ni Stanley ngunit pinili na lang niyang manahimik. Mabuti na lang nga at hindi na rin siya nito inalaska pa. Anong gagawin natin dyan? Kunot noong tanong ni Eunice kay Stanley nang huminto ito sa tapat na isang restaurant. Kakain? Balo walang sagot dito bago ito nagtanggal ng seatbelt at lumabas ito ng kotse para pagbuksan siya ng pintuan. Kunot na siyang lumabas ng kotse nito. Sinabi ko bang pagbuksan mo na naman ako ng pinto? Kaya ko namang gawin yan eh. At saka ayokong kumain. Tara na, ang dami mo na naman sinasabi. Ililibre ka na nga eh. Parang tumalon ang puso niya nang biglang hawakan ni Stanley ang kanyang kamay. Babawiin sana niya ang kamay niya ngunit ang higpit ng pagkakahawak ng impaktong gwapo na ito. Bitiwan mo nga ako? Bakit may pahawak-hawak ka pa ng kamay ko? Medyo bulong niya kay Stanley habang naglalakad silang papasok ng restaurant. Bulong lang iyon dahil nakakahiya sa mga tao sa loob ng restaurant kung mag-eskandalo siya doon. Mukhang mayayaman pa naman ang mga kumakain sa lugar na iyon at siya nga lang ang mukhang mahirap dahil simpleng white t-shirt at jogging pants lang ang suot niya. Samantalang mukhang mga taong miyembro ng alta sosyedad ang mga taong kumakain ngayon doon. Hindi nito pinansin ang pagrereklamo niya at mas lalo pa nitong hinawakan ng kamay niya. Good morning, table for two, Doc? Nakangitimbati ng manager ng restaurant kay Stanley. Lumapit kasi agad ito sa kanila nang makilala nito si Stanley pagpasok pa lamang nila ng restaurant. Yes, please. Iginiya naman sila ng manager papunta sa isang table na pandalawahan lamang. Kunot noo siyang napatingin kay Stanley nang ipaghila pa siya nito ng upuan. Nagpapaka-gentleman, di naman paagay. Bulong niya sa kanyang sarili ngunit narinig pa rin iyon ni Stanley kaya napangiti ito bago ito umupo sa kabilang upuan. Ibinigay naman agad ng manager ang menu na pagpipilian nila. Walang nagawa si Eunice kundi tanggapin ang menu dahil ibinigay din sa kanya ng manager ang isa pang menu board bago sila iniwanan muna nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang napakamahal na presyo ng mga pagkain sa menu board. Kaya mabilis niyang ibinaba iyon sa lamesa. Napatingin tuloy si Stanley sa kanya. Wala akong pabaya dito. Nangungutang nga lang ako sa'yo, di ba? Hintayin na lang kita doon sa tapat ng kotse mo. Tatayo na sana siya ngunit napatigil siya sa sinabi ni Stanley. Sit down, Eunice. Ako magbabayad ng kakainin natin. Napaupo tuloy siyang muli. Uy, talaga? Libre? Napapataas kilay niyang tanong. Ngiti naman ang isinagot sa kanya ng binata. Napakagwapo talaga ng walang hiyang ito. Sa katunayan nga niyan, maraming mga babae sa loob ng restaurant ang napapalingon at napapatingin kay Stanley. Agaw at tensyon ng kagwapuhan taglay nito. Ikinainis naman niya iyon dahil alam niyang kahit kailan ay hindi na ito muling magiging kanya. Dahil ito pa nga mismo nagsabi sa kanya na hindi siya ang tipo nitong babae. Oh, minsan mabait naman ako kaya pumili ka na ng gusto mong kainin. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal. Ganon? Bakit minsan lang? Sana gawin mong hobby ang pagiging mabait para naman mabawasan yung sungay mo. Naiirita pa rin sambit niya pero pasimple na siyang naghahanap sa menu ng kanyang nais kainin. Tatanggi pa ba siya kung nagwawala na ang mga bulate sa sikmura niya? Aba syempre hindi. Ngumiti lang si Stanley at pinagmasdan siya nito habang busy siya sa paghahanap ng kanyang nais kainin. Nang makapili na siya ng kanyang gustong kainin ay hindi na siya nahiyang sabihin iyon kay Stanley. Gusto ko ng pancake with strawberry syrup and
caramel sauce. Okay, anong gusto mong inumin? Hot chocolate milk na lang. Kunot noo pa rin siya dahil duda siya sa kabaitan na ipinapakita ni Stanley sa kanya. Pagdating ng manager ay kinuha na nito ang kanilang orders at wala pang 5 minuto ay na-serve na agad sa kanila ang mga pagkain sa table. Nilantakan agad ni Eunice ang kanyang pancake dahil napakabango ng amoy ng pancake, strawberry syrup kaya lalong kumulo ang tiyan niya. Hindi na niya napigilang kumain ng magana sa harap mismo ni Stanley. Partida pa nga at masama pa ang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Pakiramdam niya kasi ilalagnatan siya. Ako pa lang ba ang naging boyfriend mo? Wala sa sariling tanong nito sa kanya habang nakatingin nito sa kanya. Ano? Kunot noong tanong niya dahil hindi niya akalain na itatanong nito iyon. Halata kasi. Pilyo itong napangiti bago ito umiwas ng tingin sa kanya. Anong halata? Halatang wala ka pang ibang naging nobyo bukod sa akin. Hindi ka marunong makipag-date. Wala kang pakialam kung anong itsura mo habang may gwapong nakamasad sa'yo. Binigyan niya ito ng hindi makapaniwalang tingin at sunod-sunod niya isinubo ang pancakes sa loob ng bibig niya. Kahit punong-puno na ang bibig niya. Wala talaga akong pakialam kung mapangitan ka man sa akin ng paulit-ulit. Gutom ako at kakain ako sa paraan na gusto ko. Natuwa ito dahil nalalaki pa ang kanyang mga mata habang tinutusok niya ng tinidor ang 3 slice ng pancake at pinagkasya niya iyon sa kanyang bibig. Hindi niya maintindihan kung bakit salip na mandiri ito sa kanya ay parang naaliw pa ito. Mabulunan ka pa niya sa ginagawa mo eh. Napapailing nitong sabi sa kanya habang aliw na aliw ito sa pagkain niya. Nagsalan ito ng tubig sa isang baso at inilapit iyon sa harap niya. Hindi siya makapagsalita dahil punong-puno ang bibig niya. Pero deep inside her parang nakaramdam siya ng kilig mula sa mga ngiti at amusement sa mga mata nito. Pinukpok niya ang kanyang dibdib dahil parang bumara pa sa lalamunan niya ang mga kinain niya. Tatayo sana si Stanley dahil nag-alala ito na baka mabulunan na siya. Ngunit kumisi siya nang makahinga agad siya ng maayos. Ininom niya ang tubig na ibinigay nito. Tingnan mo, nabulunan ka na talaga sa ginagawa mong iyan. Che, kumain ka na nga rin. Panay ang komento mo sa pagkain ko pero ikaw, hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Busog pa kasi ako. Tinaasan niya ito ng kanyang kilay. Eh kung busog ka pa, bakit ka pa nag-iaya dito sa restaurant na ito? Dahil alam kong hindi ka pa nag-aalmusal. Napansin itong nagningning agad ang kanyang mga mata kaya binawi agad nito ang sinabi. Kailangan mo kasing kumain ng marami dahil marami din akong trabahong iuutos sa iyo mamaya. Napangisi ito na mawala agad ang ningning sa kanyang mga mata at bahagya pa siyang napangiwi. Buisit ka, kaya naman pala. Ano ko bibitayin? Papakainin mo muna ng masarap dahil pahihirapan mo ako mamaya. Naku, napakasama mo talaga. I-order mo pa nga ako para masulit naman ang panlilibro mo sa akin. Buisit na lalaki ka. Nagulat siya nang tumawa ito. Halatang tuwan-tuwa ito sa mga ekspresyon ng kanyang mukha. Samantalang hindi naman niya pinapatawa ang walang hiyang lalaking ito. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant ay nanghingi pa siya ng ice cubes sa waiter. Nagtaka naman si Stanley kung bakit siya nanghingi ng ice cubes. Ngunit hindi na siya nito tinanong kung bakit. Kuya, pakilagay sa plastic. Salamat po. Magalang na utos niya sa waiter at agad naman itong sinunod iyon. Nang magbayad na si Stanley ng kanilang kinain, ay nagpasalamat pa ito sa waiter. Napataos tuloy ang kanyang kilay dahil marunong din pala itong magpasalamat. Nag-iwan pa ito ng 1,000 para tip nito sa waiter na nag-asikaso sa kanila. Hanep, galante ka pala. Hindi maiwasan na sabi niya kay Stanley pagsakay nilang muli sa kotse nito. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya nito ng pinto dahil nauna na siyang pumasok sa kotse nito. Ngumiti lang si Stanley at akma magsisimula na itong muling magmaneho. Saglit, may panyo ka ba dyan? Pahiram nga muna. Sambit niya. Nagtataka man ito ay hindi na ito nagtanong kung bakit niya kailangan ng panyo. Here. Dinukot nitong muli sa bulsa nito ang isang kulay puting panyo at iniabot sa kanya. Agad naman niyang kinuha iyon at inilabas niya ang mga ice cubes na nasa loob ng plastic. Binalot niya iyon sa panyo. Nakatingin lang si Stanley sa ginagawa niya ngunit parang may ideya na ito kung ano ang kanyang gagawin kaya natigilan ito nang idampi niya ang panyo na may yelo sa pisngi nito. Napalunok ito habang nakatingin sa kanya. Nailang tuloy siya dahil seryoso itong nakatingin sa kanya. Magamagay ang pisngi mo eh. Para hindi na masyadong umitim yung pasa mo.
Napaiwas siya ng tingin sa mga mata ni Stanley dahil naiilang siya. Nag-focus naman siya sa pagdampi ng yelo sa pisngi nito. Hindi naman ito nagreklamo ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. Di namang maiwasan ni Eunice na mapatingin sa mga mata ni Stanley. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Naawala ako sa pisngi mo eh. Nakakonsensya lang din ako dahil nasampal kita na ilang beses. Ikaw naman kasi napakabastos mo. Hindi ito kumibo pero nakatingin lang ito sa kanyang muka. Nang matunaw na ang ice cubes ay pinunasan niya pa ng may halong pag-iingat ang pisngi ni Stanley. Tahimik lang ito habang hinahayaan siya sa kanyang ginagawa. Ayan, medyo nawala na ang pamamaga ng pisngi mo. Sa susunod kasi, huwag kang pasaway para hindi ka nasusuntok sa muka eh. Umayos na siya sa pagkakaupo at ikinabit na niya ang kanyang seatbelt. Samantalang nakatingin pa rin si Stanley sa kanya. Uy, ano na? Mag-drive ka na para... Salamat. Maiksing pasasalamat ni Stanley sa kanya bago ito nagsimulang magmaneho. Tse, inismaran niya lang ito at sa bintanan lang siya tumingin. Ang lakas kasi ng tibok ng kanyang puso. Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil tila may feelings pa din siya sa mokong na ito. Tahimik lang itong nagmaneho papuntang hospital kaya naman pinasalamatan niya pa iyon. Kaysa naman mang-asar na naman ito sa kanya at mabwisit na naman siya. Ang laki pala nitong hospital niyo, no? Nakasilip siya sa bintana ng kotse at nakatingala siya sa isang napakataas na itim na gusali na may nakasulat sa harapan na Scott Hospital. Mas mataas pa yun sa mga naglalakihang gusali na katabi nito. Tahimik lang si Stanley at hindi ito nagkomento sa sinabi niya. Bakit kaya natahimik ang mokong na ito? Pagdating nila sa parking lot ng hospital ni Stanley ay pinagbuksan na naman siya nito ng pintuan. Sinalubong niya ang kakaibang tingin nito sa kanya. Bakit ganyan kang makatingin? Kunot noong tanong niya. Ngunit nanlaki ang kanyang mata nang hapitin nito ang kanyang bewang at halikan ng kanyang pisngi. Naramdaman niyang mainit nitong labi sa kanyang pisngi. That's your word. Kinandatan pa siya ni Stanley bago siya nito binitawan at nauna na itong lumakad papunta sa loob ng hospital. Napahawak siya sa kanyang pisngi at napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Lumingon si Stanley sa kanya at pilyo itong napangiti. Oy, anong reward ka dyan? Chancing yun ha? Puisit na to? Reklamo niya kahit ang totoo na may kinilig siya. Wang niya, nakakapanghina tapos ang sarap pa ng halik nito sa kanyang pisngi. Totoo bang hinalikan siya ni Stanley Scott? Ang napakasala na doktor? Ang napaka-juicy at nakakabuisit? Kahit sa pisngi lang ay parang lumulutang ang puso ni Eunice sa kilig. Yun ang unang halik nito sa kanya bilang si Stanley Scott at hindi bilang si Pogi. Bakit parang mas kakaiba yun? Tara na Eunice, nahalikan lang kita, natulala ka na dyan. Pangasar ni Stanley sa kanya kaya nawala tuloy ang kilig niya. Buisit. Good morning, Doc Stanley. Nakangiting bati ng security guard ng Scott Hospital pagpasok nila doon. Napatingin rin naman ito sa kanya at magalang na binati rin siya nito. Good morning po ma'am. Bati nito sa kanya kaya napangiti lang siya ng konti. Good morning po. Naiyang sagot niya. Napansin siguro ni Manong Guard ang pagkakahawak ng kamay ni Stanley sa kanyang kamay kaya naman pati tuloy siya ay binati nito. Uy, bitiwan mo na ako. Parang gusto na ako sakali ng mga babae dito eh. Pasimple niyang bulong kay Stanley. Sabi sa'yo, maraming babae ang gustong magpatayan para makasama ako eh. You should feel lucky. Pagmamayabang nito sa akin niya. Napaismid tuloy siya dahil sa sinabi nito. Sinabi ko na rin sa'yo na hindi ako sasali sa mga babaeng niya no? Kinurot niya ang kamay nito. Sa inis niya kaya napabitaw tuloy ito sa kanyang kamay. Itinago niya agad sa bulsa ng kanyang jogging pants ang kanyang mga kamay upang huwag na nitong hawakan iyon. Kunot no itong tumingin sa kanya at inayaan na lang siya. Fine, ikaw na nga nagkakaroon ng pagkakataon na mahawakan ang kamay ko. Juicy ka pa. Masungit nitong sambit sa kanya bago ito naunang maglakad. Muli tuloy umiikot sa ere ang kanyang eyeballs dahil sa pagyayabang ng gwapong lalaking may 10 sungay yata. Mapaperfect mo na ang mga bad attitudes na isang tao. Ay, butiki! Napatili siya na bigla na lang siyang lumublob sa tubig at padapa siyang bumagsak sa fish pond ng Scott Hospital. Basang-basa tuloy ang buong katawan niya. Dali-dali siyang bumangon at parang nais na lamang niyang lumubog muli sa tubig dahil halos lahat ng tao sa ospital ay nakatingin na sa kanya.
Ang iba pa sa mga nurses ay nagtatawanan ng pasimple habang nakatingin sa kanya. Daig niya pang basang sisiw sa kanyang itsura at pulang-pula tuloy ang kanyang buong mukha. Napatingin siya kay Doc Stanley dahil inaasahan na niyang nakangisi ito. Pero nabigla siya na makita niya ang nag-aalala nitong mukha bago ito nagubad ng long sleeve polo nito. Nang mamadali itong lumapit sa kanya habang isa-isa na nitong tinatanggal ang botones ng polo nito. Seryosong-seryoso ang gwapong mukha nito. Ang akala pa naman niya ipagtatawanan din siya nito dahil likas na pilyong binata. Ngunit hindi ganoon na naging reaksyon nito. Parang nag-aalala pa nga ito ngayon sa itsura niya. Are you okay? Dahan-dahan pa siyang inalalayang makatayo ni Stanley at ipinantakip agad nito sa kanyang dibdibang long sleeve polo na hinubad nito. Nakasuot na lang tuloy ito ng white t-shirt dahil ipinantakip nito sa dibdib niya ang polo nito. Bakat na bakat kasi ang itim na bra niya nang mabasa ang white shirt niyang suot. Napalunok siya dahil pakaramdam niya tumalo ng kanyang puso sa ginawa nito. Salamat. Bakit naman kasi may pa-swimming pool kayo dito sa ospital na to? Fish pond yan. Mag-iingat ka kasi at tingnan mong mabuti ang dadaanan mo. At tigas kasi ng ulo mo. Bumitaw ka pa kasi sa akin. Kunutong sambit nito bago nito pinunasan ng kamay nito ang basang-basa niyang muka. Lalo tuloy bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanina mga babaeng nagtatawanan ng pasimple ay hindi na maipinta ang mga mukha sa inggit. Lalo na nang alalayan siya ni Doc Stanley para makaahon sa fish pond. Wala itong pakialam kahit nababasa na rin ang sapatos nito at black pants nito dahil lumusong din ito sa fish pond para lamang matulungan siya. Aminin niya man o hindi ay ikinabigla talaga niya ang ginawang pagtulong sa kanya na lalaking ito. Nang makasakay sila sa elevator ay hawak-hawak na nito ang kanyang kamay. Sa pagkakataon na iyon ay ayaw na rin niyang bumitaw sa kamay nito dahil baka mapahamak na naman siya. Seryoso lang mga mukha nito hanggang sa makarating sila sa penthouse. Nasa pinakamataas na floor iyon ng Scott Hospital. Yun palang pribadong opisina nito na parang condo unit na rin dahil mayroong bedroom at bathroom sa mismong opisina nito. Magpalit ka ng damit dahil lalamigin ka. Isuot mo muna ito. Lumapit ito sa isang dresser doon at may kinuha itong kulay puting damit. Sa tingin niya ay kapareho iyon ng uniform ng mga nurse. Nakatupi iyon ng maayos sa talatang hindi naman iyon bagong uniform. Naningkit tuloy ang kanyang mga mata. Bakit ito may uniforme ng nurse sa loob ng opisina nito? Taningnan lang niya ng masama ang iniaabot nitong damit sa kanya. Huwag mong ipasuot sa akin ang damit ng mga babae mo. Mas mabuti nang lamigin ako kasi isuot ko yan. Napapesmid niyang sabi dahil hindi niya maitago ang pagsaselos na kanyang nararamdaman. Siguro may babae itong nurse hospital na iyon. Napangiti ito dahil sa sinabi niya. Umiral pa talagang pagiging selosa mo. Isuot mo na ito. Malinis naman yan dahil pinalaban ko na iyan. Ayoko nga eh. Tanggi pa rin niya dahil ayaw niyang suotin ang damit ng babae nito. Kapag hindi mo sunod ang sinasabi ko, hahalikan kita. Pananakot pa nito sa kanya. Lalo tuloy umasim ang kanyang muka. Ayoko nga isuot yan. Bakit ba ang kulit mo? Sa tingin mo makakayanan ng sikmura kung suotin ang damit ng babae mo? Huwag na hoy. Mas okay pang lamigin ako. At kapag hinalikan mo na naman ako, sisiguraduhin ko sa'yo papantayin ko yung pasasapis niya mo. Natawa lamang ito sa mga pinagsasasabi niya. Ayoko magkasakit ka. Bakit ba ang tagas ng ulo mo? Isuot mo na ito. Matagal ko nang naging babae ang nurse na may-ari nito. Tinanggal na nga siya ni Dad sa trabaho na yun eh. Kaya wala ka nang dapat ikaselos pa. Kumindat pa si Stanley sa kanya. Kaya lalo siyang nainis. Mas buwisit ka. Pasalamat ka't giniginaw na ako. Napangisi ito nang tanggapin niya ang uniforme. Nandun ang bathroom. Pwede kang maligo doon dahil amoy isda ka na. May towel din doon. Inirapan niya lang ito bago siya lumakad papunta sa bathroom upang maligo at magpalit ng damit. Nang makapasok na siya sa loob ng bathroom ay pasimple niyang inamoy ang kanyang sarili kung amoy isda nga ba siya. Di naman na. Pakto talaga. Ayaw sana niyang maligo dahil masama ng konti ang pakiramdam niya. Para siyang lalagnatin pero ayaw naman niyang mag-amoy isda. Hanggang mamaya kaya naman naligo na lang siya. Nakahubad na siya sa tapat ng shower at tanging itim na bra at itim na panty na lamang ang suot niya nang bigla siyang mapatili. Hindi niya kasi akalain na sobrang lamig ng tubig na lalabas sa shower at hindi niya malaman kung ano ang boto na pipindutin niya para maging warm iyon. Napatili siya. Narinig na Stanley ang kanyang pagtili kaya nag-aalala ito sa kanya. Kumatok ito sa pinto ng banyo. Hey, are you okay there?
Ayos ko lang ba dyan? Paano ba to? Langya naman, ang lamig. Patuloy ang pagtili niya kaya naman minabuti na ni Stanley ang pumasok sa loob ng banyo. Nakita nito ang pagkakataranta niya habang pinipindot niya ang high-tech na shower button. Napalunok ito ng sunod-sunod ang makitang naka-bra panty lamang siya. Ang lamig! Paano ba patayin to? Tili niya kaya doon palang nakagalaw si Stanley sa pagkakatulala nito. Agad itong lumapit sa kanya sa loob ng shower upang patayin ito ang malamig na tubig. Doon pa lamang natigil ang pagtili niya. Grabe lamig! Ang hirap naman kasing gamitin yung shower mo. Nagpupuna siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Samantalang nakatingin naman si Stanley sa magandang hubog ng kanyang katawan. Lalo na sa dibdib niya na litaw na ang halos ang kanyang korona. Dahil sa pagkakataranta niya, kanina ay lumihis na iyon ng konting pababa. Napalunok ito. Napatingin siya kay Stanley dahil hindi ito nagsasalita. Napansin niyang nakatitig ito sa bandang dibdib niya kaya napatakip agad siya sa kanyang dibdib. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa kanyang hinaharap at tumili siya. Hoy, ang manyak mo talaga. Bakit mo tinititigan itong dibdib ko, ha? Parang doon palang nagising si Stanley sa pagkakahumaling sa kanyang alindog. Nagiwas ito ng tingin sa kanya at biglang namula ang buong mukha nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Anyway, ganito gamitin itong shower. Pindutin mo muna itong red button at ilagay mo 50%. Pero kung gusto mong mas mainit, mainit ng konti, ilagay mo 60%. Tapos pindutin mo itong blue button at ilagay mong timpla, 40%. Ito na ang gumawa ng sinasabi nito kaya muling bubukas ang shower. Malagamgam na ang tubig na lumalabas roon. Pati tuloy ito ay basang-basa na. Hoy, ano pang ginagawa mo dito? Lumabas ka na dahil maliligo na ako. Humarap ito sa kanya at kitang-kita niyang namumungay ang mga mata nito. Para bang akit na ito sa kanya. Hoy, lumabas ka na. Sampalin o suntukin mo na lang ako mamaya. Nalaki ang kanyang mata nang walang sabi-sabing hinapit nito ang kanyang bewang at hinawakan nito ang kanyang batok upang siilin ng mapusok na halik ang kanyang labi. Habang nasa ilalim sila ng maligamgam na tubig na nagmumula sa shower nito. Nagpumiglang siya ngunit masyadong malakas ang impakto kaya naman imbes na makawala siya ay mas lalo pa nitong pinalalim ang paghalik sa kanya. Nasa isang mainit na tagpo sila ni Stanley at kunting-kunti na lang ay tuluyan ng maipagkakaloob kay Stanley ang kanyang buong pagkatao. Nang bigla na lamang nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Mrs. Scott na nakatayo sa pinto ng bathroom. Naitulak niya tuloy si Stanley kaya hindi pa man ito tuluyang naaangkin si Eunice ay nahugot agad iyon. Anong ginagawa niyo? Hindi pa kayo kasal? Bitin na bitin ito dahil hindi natuloy ang plano nito. Mom! Nagulat din ito sa sigaw ng mommy nito at sabay silang napatingin sa ginang. Itigil niyo yan at mag-usap tayong tatlo. Pulang-pula ang mukha ni Mrs. Scott. Hiyang-hiya tuloy si Eunice kay Mrs. Scott at kay Stanley. Mabuti na lang at umalis na sa pinto si Mrs. Scott. Damn it, let's continue baby. Akmang yayakapin na naman siya ni Stanley ngunit umiwas siya. Baliw ka ba? Nandiyan ang mami mo? Bilis mo, bihis ka na. Hindi siya makatingin ng diretso kay Stanley dahil sa sobrang hiya niya. Tom, bitin na bitin ako kahit isa lang Eunice. Pagpupumilit pa rin ito ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Nais rin niyang batukan ng kanyang sarili dahil 10% na ang naipasok nito sa kanya. Ibig sabihin ay hindi na siya berhe ng 10%. Labas na! Paisa muna baby, isa lang. Hindi pwede. Pinasadahan pa muna ni Eunice ng huling tingin ng kanyang refleksyon sa salamin habang nakasuot siya ng uniformeng kulay puti. Hindi niya maiwasang mapahanga sa kanyang sarili dahil bagay na bagay sa kanya ang uniformeng iyon. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng panibagong pangarap. Parang gusto niya maging nurse. Ngunit alam niya imposible iyon dahil kahit grade 1 ay hindi niya natapos. Hanggang pangarap na lang talaga siguro isang tulad niyang walang pinag-aralan. Libre namang mangarap, hindi ba? Kaso, masakit palang mangarap kung alam mong imposible iyon.
Katatapos nilang maligo sa loob ng shower room ng pribadong opisina ni Stanley, muntik pa nga niyang ibigay ng buong-buong kanyang sarili sa impaktong lalaking iyon kanina. Mabuti na lang at dumating ang moment nito. Konting-konti na lang ay mawawasak na ang pinakaiingat-ingatan niya. Iha, ang tagal mo naman dyan. Kailangan ko kayo makausap bago ang operasyon ni Stanley sa pasyente niya. Pakibilisan naman, darling. Napabuntong hininga siya ng marinig ang boses ni Mrs. Scott. Sa katunayan ay hindi niya alam kung paano ito haharapin. Iyang-iya kasi siya sa naabutan nitong malaswang sitwasyon nilang dalawa nila Stanley kanina. Hindi niya rin masisisi si Stanley dahil ginusto naman niya ang namagitan sa kanila. Ewan nga ba niya kung bakit isang yakap patalik lang nito'y bumibigay na siya. Opo, palabas na po. Huminga muna siya ng malalim bago siya lumabas ng bathroom. Basang-basa pa ang kanyang buhok kaya naman ipinulupot niya isang puting tawel sa buhok niya kanina para kahit papano'y mabawasan ang tumutulong tubig mula sa buhok niya. Tinanggal niya lang ang tawel sa buhok niya bago siya lumabas ng banyo. Nakayuko siya lumabas ng banyo dahil hindi siya makatingin sa mga ito. Alam ni Eunice na nakatingin sa kanya ngayon si Mrs. Scott at Stanley ngunit hindi niya kayang salubungin ang mga titig ng mga ito.